guys! Good morning! So, today is Saturday. Rest day ko guys. Then, magbablog ako ngayon guys. So, meron akong isi-share sa inyo na important details sa pagiging domestic helper. So, ang bawat employer natin ay meron silang mga don'ts sa kanilang bahay. Okay? So, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, paki-subscribe po para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko, okay? So, umpisahan natin guys. Meron ako ditong listahan. Ginawa ko to kahapon para ma-share ko sa inyo guys. So, ang title nito ay Employer's Don'ts, okay? So, number 1 is, do not use your phone, watch TV, listen to radio when you are working. So, ito naman guys ay napaka-common na sa lahat ng mga domestic helper na bawal talagang gamit ng cellphone during working time. Okay? So, isa yan sa mga pinagbabawal ng mga employer natin dito sa Hong Kong. Okay? So, number 2, do not open the door for any strangers. So, pinagbabawal nila yun guys for our safety. Siyempre, nag-iingat po sila kung hindi natin kakilala yung kumakatok sa pintuan. So, sa bawat pinto nila guys, meron doong butas. So, kailangan mo munang silipin bago mo buksan yung pintuan. Okay? Tapos, number 3, do not ask for advance payment on your salary. So, ito ay ayaw ng aking mga employer guys ha. Kung kailan yung iyong payday time, kagaya ko every end of the month, sample 30, 31. So, dun lang ibibigay yung ating salary. So, wag kayong mag-advance payment or tawag dun. Parang kailangan nyo na agad. So, ayaw nila ng ganun, guys. Kung kailan yung inyong payday, dun lang nila ibibigay yung salary mo. Okay? So, kung antayin nyo na sila yung magkusa na sample, ang salary mo ay 31, then pinatakan siya ng Monday. So, yung employer ko, ang ginagawa nila, kapag pumatak ng 31 ay Monday, so, mga Saturday night, binibigay na yan sa akin. So, hindi lahat ng employer ay ganon. Maswerte ako kasi meron silang consideration na one day lang naman, so ibibigay na nila. Yung iba talaga on time, kahit pa yan pumatak yan ng Monday, Tuesday, so on that day rin nila ibibigay yung salary mo. Ha? So antayin natin na ibigay nila on time yung salary, so bawal mag-advance kuha ng salary, okay? So, number 4, so ito yung kinaayawan ng mga employer natin. So, possible na i-terminate tayo, okay? Then, number 4, do not borrow money from any financial company or act as guarantor for other people. So, nung dumating ako dito guys sa Hong Kong, yan yung unang pinag-usapan namin ng aking employer na wag kang mag-uutang sa mga bank or mag-guarantor sa ibang tao kasi automatic terminated ka, okay? Then number 5, do not stay overnight outside of our home which violate the immigration rule. So, bawal kang matulog sa labas or abuti ng hating gabi sa labas. Ito yung pinag-usapan namin ng aking employer guys. So, meron akong curfew hour hanggang 8:30 PM lang dapat ako nasa labas. Dapat mga 8:30 nasa loob na po ako ng bahay. So, yun yung usapan namin ng aking employer. Okay? Then, number 6, do not take anything away without permission. So, kailangan wag kang maglalabas ng anumang bagay na pag-aari ng iyong employer kasi magagalit sila guys. So, ayaw nila nun. Or kung meron ka man kailangan, so magpaalam ka sa kanila, okay? Then, number 7, do not invite your friends or relatives to our home. So, bawal naman talaga yon. Bawal kang magdala ng kaibigan mo or
pinsan mo sa tahanan ng iyong employer. So, mahigpit nilang pinagbabawal yon. So, kailangan po nating sundin. Okay? So, number 8, do not eat in the bedroom. So, ito guys, 6 months na ako dito sa Hong Kong. Hindi talaga ako kumakain sa bedroom ko kasi baka magkaipis. Pag binibigyan nila ako ng pagkain, sa kitchen ko siya kinakain. So, pero yung iba, nakakakain sa kanilang bedroom. Pero ako, do not eat in the bedroom. So, hindi ko talaga ginagawa. Kung ano yung sinabi ni sir and ni ma'am na do not, so, hindi ko na siya ginagawa. Okay? Then, number 9, do not use employer's belongings. So, bakit mo naman gagamitin yung pag-aari ng employers mo? 'Di ba? So, nakakahiya yun. Kaya, sundin na lang, do not use employer's belongings. Okay? So, number 10, do not rest on the sofa if mom and sir is using. So, kapag rest day ni mom and ni sir, syempre, nandun sila sa sofa. Alangan naman makiupo ka doon, di ba? So, syempre, hindi ka uupo doon. Kaya, do not rest on the sofa kapag nandun si mom and si sir. Okay? So, number 11, do not go outside earlier than 6 a.m. without employer's permission. So, sobrang aga nga naman nun guys, wala pang tao sa labas. Ako, naalis ako ng bahay ng mga 8 a.m. So, pinakamaaga na yung 8 a.m. And then, sinasabi ko din sa kanila kung saan ako pupunta. Kagaya ngayon, sabi niya, where you going today? Then, I'm going to Monster Building, ma'am. Hindi pala alam ni sir yung Monster Buildings dito sa Hong Kong. Si ma'am alam niya, si sir hindi. O, tingnan mo. Taga dito si sir sa Hong Kong pero hindi niya masyadong alam yung mga pasyalan dito sa Hong Kong. Kasi sabi ko, kilala sa atin yung famous Monster Buildings. Kaya kailangan ko siya puntahan para ma-experience, diga. Okay, so proceed tayo sa number 12. So number 12, do not make up on the house. So bawal talaga guys magpaganda sa loob ng tahanan ng ating mga employer. So kagaya ko ngayon, nakakapag-lipstick lang ako kapag rest day. Para kahit paano, may itsura naman tayo. Sa bahay guys, kaming mga domestic helper ay manang na manang kami. Yung suot namin, lagi kaming nakapants. So, bawal kang magsuot ng mga maiikling damit. Dahil bawal yun, may CCTV. Malay mo, sinisilipan ka na pala, diga. So, nasa ating sarili kung paano tayo manamit sa tahanan ng ating mga employer. So, ako, okay na sa akin yung nakapants at yung mga damit ko talagang manang na manang kami, guys. So, bibihira yung nakasuot ng mga sexy clothes sa loob ng mga employer. Yan yung iiwasan natin guys, yung pagsisilosan tayo ng ating mga employer na babae. So, ingat-ingat po tayo. Huwag nating sirain yung tiwala nila sa atin dahil lang sa, parang baka piling nila inaakit natin si Sir, diga. So, iwas-iwas tayo dun guys. Good relationship dapat tayo sa ating mga babaeng employer, okay? So, number 13, ito yung isa din sa ayaw nila na do not use employer cellphone. So, wag na wag nyong gagawin yun guys dahil meron naman tayong sariling cellphone. So, yun na lang yung gamitin natin. Wag tayong mangialam ng mga cellphones ng mga employer natin dahil isa yan sa mga pinagbabawal nila, okay? So, dahil karamihan sa ating mga employer, merong mga anak. So, meron din silang mga don'ts na dapat nating hindi gawin para sa safety ng kanilang mga baby. So, ito naman, meron ako ditong 3 na para sa bata. Pinag-usapan na namin to. Kaya, i-share ko sa inyo para meron kayong idea, guys. So, nakalagay dito ay, do not allow the child to play in the kitchen, in the toilet. So, kapag may mga alaga kayong baby guys, mga bata pa, yung alam nyong delikado pa sa kanila ang pagpunta sa kitchen and toilet. So, wag nating hayaan na makarating dun yung alaga natin. Kasi, madulas yung kusina at yung bathroom natin. So, wag tayong,
wag malingat. Ano bang malingat sa ano? Basta wag nating hayaang pumunta doon yung mga alaga natin. Okay? So, sunod, do not allow the child to play plastic bag. So, isa din to sa pinag-usapan namin. Siyempre, delikado sa bata yung paggamit ng mga plastic bag. Baka sila'y masuffocate. So, tayo ng mga adult, pag sinusubukan natin, diga, so, hindi tayo makahinga. Ano pa kaya yung mga baby na wala pa sila masyadong alam, parang nako-conscious sila sa mga bagay-bagay na meron sa paligid nila. So, ingatan natin yung mga baby na alaga natin. Okay? Then, last one is, do not give candy or soft drinks without permission. So, mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng mga pagkain sa mga bata. So, kung ano yung sinabi ng employer natin na wag ibigay sa kanila, so wag na nating ibigay. Okay? So, ayan guys, nabigyan ko kayo ng idea about sa mga employer's don'ts. So, itong nilista ko dito guys, based ito sa experience ko sa aking employer na nandito, na pinapasukan ko sa Hong Kong, okay? So, kung ano yung sinabi nilang don'ts, so sundin na lang po natin para maging maayos yung pagtatrabaho natin dito sa Hong Kong, okay? So, thank you po sa nanood and paki-support po ng aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. So, thank you so much! Masaya po ako na makapag-share sa inyo kahit konti bilang isang first timer dito sa Hong Kong. Okay, bye-bye!